Sugod ta sa ato nga pagtuon diri sa Tumado. So diri ta mag-umpisa sa operational debt. Pero nga atong ginatunan amo gyapon kabahin sang the problem nga amo ang sala kag amo ni natun-an naton ang doktrina sang kamatayon, doctrine of death. So diri ta magsugod sa ikalima ginatawag nga operational debt. So kaya nagtuon kita sang spiritual death nga para sa mga taon pagkahamulag sa Dios kaya mo ning kuan mo ang kamatayon ang pagkahamulag. Isa gani ni kabutang nga kung wala na kamong gasulatanay, wala na text wala na call na patay ang inyong komunikasyon no may pagkahamulag amo nang buwa niya. So mayra gyapon universal death nga sa kay Jesus Christ lang kay tungod nga ang universal ay ang operation ang spiritual death nga universal ginbayran ni Jesus Christ sa mga tawag nga spiritual death nga sa kay Jesus Christ no nga ang sala ginhimo ni Adan kag amo na karon personal sin sa mga katawan na hamulag si Jesus Christ sa Dios nga Amay kay ginbayran niya na amo nang operational death kaning universal death nga sa kay Jesus Christ lang namulag sa Dios nga Amay tungod kay ginbayran niya ang aton mga personal sins. So mayara man nagtuon man ta sang ginatawag nga positional debt. Ay apat positional debt. Ang isa is temporal debt. Nga abot sing kanon sang temporal debt nga kung maghimo ta sang sala ara kita sa carnality. Ang iban sila nga pamulo nga daang ginagamit amo ang kuan gani ito backslide. Okay, backslide. Pero hindi carnal ang sa pamulong. Makita ni sa 1 Corinthians chapter 3. Kag sa King James lang ni makita ang pulong nga carnal. Siguro Old English ni siya. Nga bot sing ganun nga isa ka tumuloo kay para lang ni sa mga tempo tumuloon naghimo sang sala so carnal. At temporal death ang tawag kay pwede pa siya makapanumbalik amo gani temporaryo. Kay bot sing ganun sang carnal o temporal death ara ang iyang ang tumulo o yara ang iyang pakigambitanay sa daan nga kaniya sang sala old sin nature amo na nagadumala sa iya hindi ang balaan nga espiritu no? Kay ara gyapon ang old sin nature sa atong lawas mo kag luwas sina ara gid ang silyo sang balaan nga espiritu sa atong nga human spirit sa tawhanon natong nga espiritu kay ang old sin nature ara sa atong nga lawas. Amo ganing ang lawas naton pag abot sang rapture kung saan o man siya matabo ang rapture isla ni siya sang hindi madinulunton. So madula na ang madinulunton nato nga lawas nga dira ang old sin nature. Pero ang balaan nga espiritu nga silyado kita tubtob sa walay katapusan magapabili na para sa mga tumpulo. So muna temporaryo lang kay ang carnal o kung ang tumulo nga naghimo sang sala pwede siya makapanumbalik sa pagpasakop sa balang espiritu o kung magka-function ang Holy Spirit o kung ara kita sa divine dynasper sa paggamit sang 1 John 1:9 nga isugid lang ang sala hindi nga maghinulsol o kung magbasol hindi kundi isugid lang confession na mo homologio confession isugid lang name it cite it acknowledge amo na ang watching anon sang confession o kon isugid no ang sala. So amo na nga temporaryo ni siya. So sa atong karon nga pagsugod diri kita sa operational debt number 5. So ikalima na ta operational debt patay sa pag-operasyon kanang patay sa wala naga-function patay siya sa bot siya sa operasyon man nang wala siya gani galihok wala siya wala siya ginahimo tanang ko sa Cebuano. Okay, person ko sa military na may operasyon kita karon may ara kita himuon patay siya wala siya hindi siya makahimo sa iyang Kristohanon nga pagkinabuhi. Hindi siya makahimo sa iyang Kristohanon nga pagkinabuhi. So patay siya. Sige pero sa atong pagsugon mag-pray ta
Sa kabutang at check sa atong kagalingon, tapos kung ay something i-confess kung kinanglanon, isugid ang sala, kag dira gid human sina amo ang pagpasalamat. As in everything, give thanks unto the Lord, no? Kapag human sina, igatihog na akong pagampo. Sige, magampo ta. Sa imo lang amay, salamat kayo sa mga higay ginatag nimo sa amon, sa pagtuo naman sa imong mga pulong, sa pagpadayon of keeping on moving on to be like Christ, nga sa pagtuo sa imong mga pagtulunan, sa mga kamatuoran, as God the Holy Spirit teaches us, kag pag-aplikar sini in every life situation, sa every circumstances. Ani salamat kit sa imong grasya. Sa imo nagampo kami sa teaching ministry kag pangatuod sa mga espiritu sa mga pagtulunan as our divine teacher, kag subong man giving us spiritual IQ kag spiritual understanding ng mga espiritual nga mapag-intindi para gid sa amon Ginoo nga kaayuhan. Nga sa pag-intindi sini mabalaan namon Ginoo kung ano ang angay namong himuon suno sa imo mga pagtulunan, nga sa din nga makahatag sing kasiguraduhan sa mga pag-ihibalo, sa mga pag-intindi kung paano kami Ginoo magawi bilang imo mga anak nga kabayan sa imong nga pamilya. Gani sa imong ginadangop tanang ginapasalamatan nagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay, ang operational debt. Butsinganon nga nahamulag siya sa iyang pagtuo nga wala na niya magawi o kung wala na niya ginagawi kung ano ang iyang ginatuohan. Kang pinaka-importante sa Christian life, amo ang mga pagtulunan. Well, amo po ni siyang sistema nato na sa Kristohanon, sa kaluwasan, amo ng Kristohanon nga pagkinabuhi ay ang kinabuhi siyang Kristohanon. Ang kaluwasan pagtuo lang kay Jesus, nga ang object sa aton nga pagtuo si Jesus Christ. Amo nang kaluwasan, wala kita sang may ginhimo para maluwas. Walay good works dira. Kay ang good works sa kaluwasan amo sa kay Jesus Christ. Amo na nga pila na 50 o sobra 100 times, 150 times mga magpagtuo lang kay Jesus Christ lang. Amo nang una nga lakang sa kaluwasan. Pero pagtuo lang by faith alone in Christ alone. Pero sa Kristohano nga pagkinabuhi, ginatawag nga Christian way of life, ang object of our faith nga ikaduha na nga bahin, ang object sa aton pagtuo, ang atong ginatuohan, amo na ang pulong sang Dios. Ari una nga bahin, ari ikaduha. So ang ikaduha amo ang pulong na sang Dios, ang object sa atong pagtuo nga human nga sa pagtuo kay Jesus Christ nga sa kaluwasan. Ini siya Kristohanon na nga pagkinabuhi. Botsing ganon sina nga ang imong ginatuohan, ang object of your faith nga mao ang Biblia, mga pagtulunan, mga kamatuoran, faith plus works na dira, kay ang imong ginatun-an nga mga doktrina dire faith plus works, kay ang imong ginatuohan amo ang pulong sa Dios nga makita na sa imong kinabuhi ang pulong sa Dios. So human sa kaluwasan da kay Jesus Christ, dira na makita nga ikaw luwas, kay ang pulong sa Dios makita na sa imo. Amo nang good works da sa Christian life, ang mga pagtulunan, hindi nga para maluwas ka, kung dili tungod kay luwas ka na. Kay sa mga hindi tumuluog ni Jesus Christ, ang wala gatuo kay Jesus Christ, hindi makita sa ila ang pagtulunan sa pulong sa Dios. Kay ang Kristohanon ini sila nga pabot-buot lang. Pero ang paghukom sa mga Kristohanon nga by works, rewarding na. Rewarding. Amo gani nga ang tumuluo, kung maghimo sang sala, ginadisiplina sa Dios, kay anak ka sa Dios mo. Hindi nga para mahimo kang anak sa Dios nga ano karon mag-produce ka sang good works para maluwas ka. Hindi ka pa anak sa Dios. So hindi ka disiplinahon sa Dios kung maghimo sang sala. Kay ang imong pagpaningkamot sa paghimo sa mayong buhat, pero ang talaksan sina, ang standard sina is human good.
Kay ang pagpaningkamot mo sa paghimo sa maayong buhat para pa sa kaluwasan. Pero ikaw nga nagtuo na kay Jesus Christ, ang pagpaningkamot mo sa paghimo sa maayong buhat, pero ang ginabasyan nimo mao ang Bible doctrine para may ara ka sang reward. Kaya ang rewarding ni ginabase ni siya sa Bible doctrine o kung kamaturan sa paulong sa Dios nga naaplikar sa imong kinabuhi. Hindi ni sila nga padamuay ka nga magwit kung damo imo mawitnisan, damo man imo nga corona. Hindi amo nang basihan. Kay isa na kabutang kada siya is human, good, hindi sa pulong sa Dios nga ginaaplika sa imong kinabuhi. Gani nga bisan pa ikaw silent type ka nga tao, hindi ka madada, pero imong kinabuhi ginabasa sa mga tao kung naaplikar ba ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Kay ang witnessing iyan na trabaho na sang balaan nga espiritu. Ang kita ang ato niya magpresentar lang ta sa maayong balita bahin kay Jesus Christ, the gospel of Christ. So kung magtuon na sa gospel, damo po the gospel of the kingdom, the gospel of God. Kung si Pablo pa, may gospel. Okay. So dili makita naton sa James chapter 2 verse 26. Santiago chapter 2 verse 26. Bet, tanang tagali sa Ilonggo ni. Santiago verse James Santiago 2:26. Oh, sige, palihog, oh. Kay subo nga ang lawas, patay kun walay espiritu. Amuman ang pagtuo, patay kun walay mga binuhatan. Dako nga kagulangan ang ginasunog sang dutay nga kalayo. May dugang pagalimod ra. Ang lawas, wala si espiritu, patay. Mm. Ang muna ang pagtuo, nga wala Ay. pinapis ang ayaw nga Ay, mga nagli pastor, dili lang gali sa binuhatan. wala man Binuhatan ko to gali na. Oh, tingala. Nga. Tingalaman ko. Pero hasta 26 man lang na. Oo. Oh. Bersikulo lang 26 taman. 26 ka na. Mm. So ang pagtuo nga wala gina-update sang maayong nga mga binuhatan amo di sa akon. Ana lang. O wala man sing pulos. Tama gina. O una sini halimbawa ang lawas nga wala sing espiritu patay. So kung espiritu man nga ginahambal niya dire nga ginhawa kay bala mo sa Greek ang espiritu nga nyuma damo at sa nabalaan ko 3 ka klase na siya kung ibadbad mo siya mo sa ato nga pinulungan o kung sa English. Ang nyuma pwede nga espiritu, ang nyuma pwede nga ginhawa, o kung ang nyuma pwede nga hangin. Wind, dili air kundi wind. So dire kung wala sang ginhawa, breath of life, patay gid ang lawas. Kita mo kung magundang ka magundang apars ng patay, wala naman nagaginawa. Wala patay, tiwas na. Amo nang butsing anon dire. Pero kung isiling po mo siya nga ibadban nga wala siya sang balaan nga espiritu, patay po siya sa espirituano nga bahin kay wala siya sang relasyon sa Dios nga amay. Pero ang dire nga kung tanawon ni sa ako nga bahin, ginhawa ni. Amo na nga ang lawas kung wala sang ginhawa, breath of life, patay. Amo man ang pagtuo kung wala ginaupdan sa maayo nga mga binuhatan, patay man ang pagtuo. Kaya, hindi ka hulag. hindi makita mo wala ebidensya. Kay nga man, kay ang pagtuo,
may buhat gina. Buhi. Hindi pwede nga magtuo ka sa isa ka butang nga hindi walay ebidensya, walay makita. May gawi gid ang pagtuo. It works. Sabi nila kay ang iban pa gani gasiling gamuno pa nga ang pagtuo mo among importante. Hindi ang imong ginatuohan amo ang importante. Kay kung wala sang object o kung wala ka sa may ginatuohan, wala kay pagtuo. Kung magtuo ka, may ara ka sang ginatuohan. Amo na nga importante ang imong ginatuohan. Amo na nga kung ano imong ginatuohan, makita gin kung ano imong ginatuohan, makita gina sa imong nga kinabuhi. Siling dapas na siling nga atuon na lang para madali. Amo na nga ang mahitabo sina nga sa isa ka butang nga siling nga nagatuo ka pero hindi makita sa imong kinabuhi, patay na. Masali nga imposible nga gintuuhan mo to tapos hindi makita sa imong kinabuhi. Makita gina. Amo na nga imposible nga kung may ara ka sang ginatuuhan, imposible nga hindi makita gid ang imo pinaagi sa imo nga buhat. O para sa karon no. Sa isa ka hitabo nga kuno tuod gining amon pagtuo sa pagsimba. Halimbawa sa pagtuo sa ilang mga sa ilang mga pagtulunan no, sa isa ka simbahan. Pero paano mo pamatud-an nga tama ang imong ginatuohan nga halos pila ka nakatuig wala ka simba? Mapamatud-an man niya nga tama ang iyang pagtulunan? Bisan magtanaw ka na lang sa iya? Wala, patay ang iyang pagtuo. No. Kung ginapamatud-an mo nga ang ang inyong pagtulunan tama, sige ka simba. Kay ginapamatud-an mo tama mo. Pero kung dawla mo lang ginasapak pila na katuig. Makasaling ka nga matuod ang imong ginasimba, hindi mo mapamatud-an. Kay may buhat kid ang pagtuo. So sa aton pa, may buhat nga wala ka nagatuo. Wala. Nasiling bala nga puro lang salita, kulang sa gawa. Pero kung maggawa ka, amo tong nagasalita, ang gawa. Pero kung istorya lang, kulang sa gawa, minus klase na. So matuod ni siya nga ang pagtuo nga wala sa hindi maupdan sang binuhatan, hindi mo mapamatud-an ang imong pagtuo, patay na siya. Patay. Okay. So without kay ang pagtuo may buhat kid, di na pwede may tabo. O pa sa karon sa panguma. Ni kapilatan ni liwat-liwat. Nga sa panguma halimbawa may technician raw nagaseminar. Oh. Ang isa nimo ka ang mais ini nga abono. O ini nga abono kuan lang ni 1,000 lang. Tapos ang maaplikar sini kuan masaling mo tunga sa hektarya. So kung ang baklon mo 2,000 tanan kay kada botilya 1,000. So 2,000 para sa 1 hektarya. Karon ang mais mo 1 hektarya. Tapos ini nga abono sa imong mais nga 1 ka punuan, magabunga siya sang 6 ka bilog. Wala sang mais nga bunga 6 ka bilog no? Wala. Puro are. Magbunga ang imong mais 6 ka bilog. Kung nagatuo ka, hindi ka magbakal? O kung la ka kwarta o pwede utang, bayaran mo lang pag-harvest, 2,000 sa 1 hektarya. Hindi ka tapos karon kung hindi man siya matuod, ayaw na pagbayri. Karon kung magtuo ka imposible hindi mo na utangon. Ha? Tapos pila ang imo makita sa kutsitsa nga
Ang isa ka punuan sang mais, anom ka bunga ang nga makuan niya, mahatag niya. Tako imo ginansya din, no? Hindi mo na utangon kung nagatuo ka. Pero kung wala ka nagatuo, inang sa pamatod anay gid ba? Hindi mo na sapakon, imposible kayo. Hindi ka gatuo mo. Pero ang iban, siyempre, pamaro-maro, total, hindi magaling mabayaran kung hindi magturok, akwaon ta na lang. Pero sa pamatuod, pinaagi sa pagtuo, kung ginatuan mo, kuha ka. Pero pag hindi ka magkuha. Now, diri na punta sa Episo 5:14. Episo 5:14. Sige. Ben. Busa ginsiling. Pagmata ikaw nga nagakatulog kag bangon gikan sa mga patay. Kag si Kristo magkasilak sa iyo. Ini primero yung pamulong okay ni bugtaw. Bangon sa mata sa mga nakakatulog o kung bugtaw. Pero ikaduha ni lisod, bangon halin sa mga minatay. Kaya sinasabi ang mo kung masilapan na sa mga turan, gano'n siya, mayara ang resiling mong ikaw nga nakatulog, bangon na din sa mga time, sanagan ka ni Kristo. Ako na yung pinakalisod ako. Bangon o kung ang bugtaw okay na, katulog, mabugtaw, magmata. Pero yung bangon sa mga minatay, malisod eh. Pero, kagpasanagan ka ni Kristo. Ang butsi nga nun sini, mga minatay nga mga Kristohanon nga wala na nagagawi sa ilang pagka-Kristohanon. Patay sila sa ilang pagka-Kristohanon. Amo ni siyang operational dit. Wala siya nagagawi sa iyang pagka-Kristohanon. Patay sa siyang gawi. Ti bangon dira sa mga minatay, paggawi na. Anong igawi mo? Ang pagtulunan i-aplikar sa imong kinabuhi. Amo na mga Kristohano may mga pagtulunan gina mo para igawi. Para hindi amo na mga Kristohano nga wala sang Bible doctrine. Kamaturan sa pulong sa Dios. Patay na sila. Kristohanon ang magawa sina sa pulong na lang kay wala sila ikinabuhi. Hindi man na madalang Kristohanon sa kadto ka pirmi sa simbahan. Hindi. Maglaladala ka lang Bible? Hindi. Mintras wala kay pagtulunan kung paano magawi. Nan, patay ang imong pagkakristohanon. Walay pagtulunan kung paano magkinabuhi bilang anak sang Dios. Wala, empty mo. Kalong ang walay pagtulunan. Dopers lang guna sa pamilya. Ang pamilya, ang imong anak, ang aton anak, nagagawi suno sa iyang naobserbaran o kung anong gitudlo naton sa iya. So kung anong aton pamulong sa balay, ano atong gawi sa balay, anong pamatasan naton bilang ginikanan, amo nang ginahimo man sang aton mga anak. Ara na sa ilang utak. Pero kung ibalhin mo na sa ibang nga panimalay, ang iyang batasan dito na naspyak. Pag abot niya di sa imo, sukwahi gina. Hindi ka mo magparehas patasan sa imong anak. Kag amo po ni nga patay sa kwan, nang patay sa gawi. Kung ang imong anak, halimbawa karon, tabunan mo na iyang mata, halin sang gamay, tabunan mo iyang dalunggan di sa kabati. Pag abot sa iyang edad nga makatalupangod na, kuhaa ang iyang tabon sa mata, kag kuhaa ang iyang tabon sa dalunggan, wala gina siya maigawi. Kay wala siya sa minatun-an. Empty, walay unod ng iyang utak sa mga pamatasan. Wala. Amo na nga bangon sa mga minatay. Paggawi na, igawi na ang imong natun-an.
Amo na siling ni kung sa libro pa sa Roma sulat ni Pablo nga kag nahibal-an ta may pagtulunan gid hindi pwede nga walay pagtulunan ng mga Kristiyanon. Kay bago kita nagkristiyanon ang pagtulunan naton kalibutanon mo. Kusog ang pagtulunan sang kalibutanon sa kinabuhi isang kada tao. Amo na nga pagtuon naton kay Jesus Christ bakante gid nga aton utak kung paano magawi sa Dios nun nga pamaagi. Amo na nga sa lawayon. Pras bala sa una para sa imo na pagtuon nimo primero. Maudungol ka pa sinamo kay hala ano na man. Pero ang umpisa na sa imo kung paano mo magawi ang mga pagtulunan. Kay imo ang yara sa imong utak pagtulunan sa kalibutan mo. Kita mo damo pa pamangkot. Karon kay may ara ka na pagtulunan, amo na imong ginagawi kag magawi. Are sa unang 1:5 unang 1:1:5 isa po ni ka pamatuod unang 1:1:5 hasta sa 6. Ano? Unang 1:1. Tapos bersikulo 5 hasta sa 6. 5 lang anay. Unang 1:1:5. Amo ini ang balita nga nabatian namon sa iya kag ginapahibalo sa inyo nga ang Dios kapawa kag sa iya wala gid sing kadudolman. Mo nang 5. So tanan sa Dios kung baga pa kamatuoran. Wala sang kadudolman, wala kabutigan. Amo na sa Dios kamatuoran gid tanan. Sa 6. Yani kung magsilpi ka, nagapahigiusa kita sa Diyos, pero nagapabuhi kita sa kaduluman, nagabutig kita, tungod kay wala kita, nagapabuhi sa kamaturan. Okay. So may ara gid sang kamatuoran ang tumuloo para iyang parang iya ikabuhi. Kung ang tumuloo walay pagtulunan nga sa kamatuoran, wala gid siya sang ikabuhi nga sa kamatuoran. Wala. Ti paano siya mag-practice o kung ikinabuhi ang kamatuoran kung wala siya pagtulunan? Human sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, pagtuo lang kay Jesus Christ mo. Tapos wala na. Kabahin ka na sa pamilya sa Diyos. Ti kumbaga pa sa relasyon sa pamilya. Bata ka pa mo. Ginapatiti ka pa. Ginapasuso. Ti wala ka pa sing kamatuoran. Ano siling ni sa dinang na siling sa Hebro ba na nga daw pras na sang bata nga nangahingabot gid sang gatas nga mag-inom kay bata pa. So kinahanglan magkaon gid sang kamatuoran. Kung sa Korinto pa sila ni Pablo, hindi pa kamo pwede sini nga mga pagtulunan nga madalom-dalom kay bata pa kamo sa pagtuo. May ara gid sang pagtulunan. Kaya amo nang ginagawi sa mga tumuloo. Hindi na sila nga kadto simbahan, dala Bible, bahol pagid nga Bible. Hindi amo nang pamatuod. Tapos, bag-o pagid ang mga bayo permi. Hindi amo nang pagsimba. Kamatuoran ang imo ra ginahingabot. Amo na nga, kung baga pa sa kumbira, pagpauli nimo, busog ka sa pagtulunan, busog ka sa pagkaon. Amo na ang simbahan o kon grupo, eklesiya, dira gid ang eksakto nga pagtuon para may ara ikinabuhi bilang anak sang Dios. O diri naman ta sa kwan sa ginatawag nga sexual death.
umanata sa operasyonal no nga sa mula ng kabahin. So, damo pa tada bersikulo. Mm. Patay gid. Hindi makita siya ang kamaturan. Kay amo po ning mga ang sistema o kung prinsipyo. Kung ano imong ginatuohan, makita gina sa imong kinabuhi. Hindi pwede nga hindi makita kay imo na sa ginatuohan. Halimbawa sa malaing nga butang. Kung nagatuo ka nga ang pagkuha sang pitaka sa amo ni nga pamaagi, kung imo na sa ginatuohan, ginapraktisan mo gina, madakpan man ka o kung hindi. Para sa una sa Davao, ba? Pagsakaya sa jeep, pamatyagya daw ginakwa iya pitaka. Tigi kap-kap niya iyang bulsa sa likod. Tiara man niya pitaka. Tapos kitanaw niya may unod man. Ti balik niya. Ti busy mo na tanaw niya lang. Karon pagpauli niya dito kay dito man to sa seminary, SPBTS. Gitanaw niya yung pitaka. Tapos ginisip niya yung kwarta, kulang na. Kay gali, gingkawat gali ito siya, tapos gikwaan, ginbinlan lang para, at tapos siyempre gikwaan, gibinlan, tapos gibalik siya bulsa. Kay para pagtanaw niya, hindi siya magsinggit dayon sa jeep nga ginasakyan niya nga, nakawatan ko. Wise po ang kawatan. Tiyan mo to Kay sa una, kung ang pickpocketer, pagkuha sila, ubos yun ang kwarta mo. Pero karon kay nawaysa naman nila nga gistadihan nga dapat ibalik gid. Pero kuya no pagkuha no ibalik pa gid. Asler gid. Amo to iyang pagtuo. So ginatuohan niya nga ang pagkuha kung ano man posisyon sa iyang mga tudlo, hindi gini madakpan bisan sa pagbalik hindi po madakpan. Tapos ang sistema po kung ano nga may partner siya abi nga magsalipod ana. O kundi successful siya. So ang yang buhat sa malaing nga pagtuo sa laing nga pamaagi may buhat gid. Pero kung hindi siya magtuo nga hindi siya madakpan nga sa amo na nga pamaagi madakpan siya, hindi ito i-aplikar kay gadwa-dwa siya mo. Kag sa tama nga pamaagi amo man ang sistema. So ang prinsipyo dira nga kung ano ang imong ginatuohan, basta imong ginatuohan, maaplikar gid sa imong kinabuhi. Kay ang importante dira, ang katakos dira, ang may katakos amo ang imong ginatuohan, hindi ikaw nga nagatuo. Amo na nga maaplikar na sa imong kinabuhi tungod kay imong ginatuohan. Okay? So isa na siya kamahin sa kamatayon. Hari naman. Ngala ko ni nga Okay. So diri naman ta sa sexual death. Patay sa pakigilawas. Hindi makasarang sa paghimo sang bata, procreate. Diri taning pamulong sa Roma 4:19. Patay gyapon po singanon sina. Pero amo na depende sa mga pagbadbad. Kada bersyon. Are. Roma 4:19. So nagpumisa ang Diyos kay Abraham mga isa na kalutos katulad ang mga idan. Ang dami ang sigulang na siya pag imposible nga makakabata pa. Nagluan man niya na ang iya asawa hindi makabata tungod nga bawas si Sarah. Pero wala nagluya ang iya pagpuso Diyos.
Sa 19 amo na. Ang pulong diri sa aton sa Ilonggo tama, bawas mo. Tapos imposible nga makabata. Pero sa English na patay. Patay na sa English. Sa 20. Wala gid si nagduduha sa promesa sa Dios. Kundi nagtuo siya. Dani, yung palapit siya sa Dios. Kaya gindayaw niya ang Dios. Okay. So, bisan pa nga patay na si Sarah, buting anon bawas, kag hindi na po makapabata si isa ka nakakatos ka tuig ya edad mo. Pero tungod sa promesa sa Dios, dito sila gid kwan ganang naghugot ang ilang pagtuo tungod sa promesa sa Dios. So wala gid sila nagduwa sa promesa sang Dios, no. Pero bisan pa nga si Sarah naghimo sang pamagi para may bata sila. Nga hindi dito ang promesa sa Dios. So gitugutan niya si Hagar. Nga iyang ulipon na ni Sarah si Hagar nga maghulit sa kay Abraham. Ba may namangkot na sa ako nga taga-silik sa dito ko spikit. Kung sala na, hindi na sala sa ila nga panahon, hindi sala na. Kay sinakpan sang amo ang iyang ulipon mo, wala siya sang may mo. Okay na sa ila nga panahon. Pero sa atong karon di pwede po na. Kag wala man ta ulipon karon. Okay. Dirita makadto sa sa Hebro anon 11. Siyempre ang ginapangita naton dire tungod kay patay sa pakighilawas, hindi na makasara makabata. Patay nga pamulong. Pero amula na sa aton nga pagbadbad niya sa Ilonggo bawas. Pero tanawon ta dire. Hmm. 11. Tungod man sa pagtuo sa Dios, nakapabata si Abraham, bisan makasumpra na siya, katigulang na bisan bawas pa ang asawa na si Sarah. Muakon mo? Dahil nagpati siya sa promesa, sa promesa sa Diyos, sa iya nga makabata si Sarah. Okay. Sa 12. Ganit, kaning kay Abraham, nawala na gid sing paglaom nga makabata, nagpin ang mga kaliwat na pareho kadamo sa mga bituon sa langit, kaya kayo na sa balas sa baybayon nga hindi ka exit. Okay. So sa English na patay gihapon nga hindi makapabata. So hindi siya makita ang patay diri sa diri sa Ilonggo. Hindi, pero sa English patay ang ila sina nga ang mga pagbadbad. No. So wala di ta nato maklaro na dira sa sa ato nga mga pagbadbad. Okay, dirita kadto sa ikapito ang ginatawag nga sa lawas nun nga kamatayon, physical death. Ari patay gini ya. So amo ning pagkamulag sang kalag kag sang lawas. Sa normal nga tao o kung ginatawag ba nga hindi tumulo nga tao, kaysa tumulo siyempre may ara kita sang espiritu ya mo. Pero amo lang ning botsing anon diri sa physical death. Ang pagkamulag sang kalag kag sang lawas o kung wala na sang ikasarang nga nga buhi, no, hindi na siya magafunction sa iya sa lawas nun nga pamaagi, wala na. So mamulag na ang kalag kag ang lawas. So kung tanaw nimo sa aton nga bahin nga nga patay nga ara sa lungon, okay, kada ang ibang nga nasod iba pud ang ilang klase nga paglubong.
lalo pa diri sa diri sa Bible, no? Simple ginabalot na nila sang sang tila. No? Pero kung sa mga Ehipto, mayara pa sang lungon-lungon. No? Pero ang paglubong sa ato niya dalong duta, ang ilaya sa kilid sang duta. Sa atong pabukid. So kung tanaw naton sa lungon, inang lawas ay inang sa sulod sa lungon, amo nang lawas. No? Pero ang iyang kalag wala na. No? Kay siyempre ang kalag may sinugdan halin sa pagbata sa aton, luwas lang kay adhan. Pagkatapos paghamulag niya na sa lawas, pakadto na siya, kung tumulo siya, palangit na siya, tubtob sa walay katapusan ang kalag, walay katapusan ang kalag. Kagtapos kung hindi siya tumulo ni Jesus Christ, siyempre paimpyerno siya, tubtob man sa walay katapusan. Sa aton pa may sinugdan ang kalag, pero ang iyang kinabuhi eternidad man, eternity, wala sing katapusan. Nga muna ang physical death, nahamulag ang kalag sa lawas. Na makita naton diri sa Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrehanon 9 versikulo 27. Ang tao kaisa gid lang mapatay kag pagkatapos hukman na siya sang Dios. Okay. Pero sumulod sa akon na una si Lazarus. Si Lazarus napatay. Pero ginbanaw siya ni Jesus Christ. So kadua siya mapatay. Si Lazarus. Pero may tinutuyo ato ang Dios. Kag ato nga resurrection, hindi po to siya nga resurrection. Kay si Jesus Christ gid ang una nga resurrection, hindi to siya pwede nga matawag nga resurrection. Kay napatay sa liwat, ato siya is resuscitation. Butsing kanon, napatay siya, tapos nabuhi sa liwat, kag napatay siya liwat. Kasi Jesus Christ gid ang una nga pagkabanhaw nga matutuod nga resurrection, kay napatay si Jesus Christ, tapos nabuhi siya, kag hindi na siya napatay liwat. So kung saan man ni nasulat ang libro nga Hebrews, wala ko makuan sa akong Bible. So ang paghambal diri nga ang tawo kay isa gid lang mapatay, kag pagkatapos hukma na siya sang Dios sa aton pa. Kung magtotoo siya ni Jesus Christ, palangit dayon siya. Pas karon kung ang tao karon mapatay, palangit siya. Kag kung hindi siya tumulo ni Jesus Christ, paimpyerno siya. O, ginatanaw naton diri kung saan ni nasulat ang libro sang Hebrews. Tungod kay sa daan nga katipan, ang tumuloo hindi Kristohano na kay sa daan nga katipan mo. Ang tumuloo kung mapatay, makadto siya sa Sheol, hindi palangit. Kaya ang Sheol iba, impyerno gyapon na siya, alubnganan. Nga kung sa ang isa pod kapamulong dira Hades. Pero karon niya, paras karon siling ni Pablo nga sa pagkakristohano na kay nga pamulong nga ang aton pagkabanwahanon langit nun, kag kun ang tawo mapatay pakadto gid siya sa langit. So iba na po na siya nga pagtulunan nga sa aton pa ang mga tumuluo nga sa sabakan ni Abraham nga si Lazarus, o kun paraiso nga sa mga hintil nga ari di sa idalom sa duta, kay makitanay pa si Lazarus kag ang manggaranon mo. Gindala ni Jesus Christ palangit, sang si Jesus Christ pakayab na sa langit. Amo na nga si Lazarus kag ang manggaranon, ang rich man, hindi na sila magkita. Amo na sila ni Pablo na nga sa pagkakristohanon nga ang aton pagkabanwahanon langit nun. Kaysang una, hindi langit nun ang padulngan sa mga tumuluo. Nagasaling ko tumuluo kay hindi sila mga Kristohanon, pero tumuluo sila
sa daan nga katipan nga sa umalabot nga manunubos, redeemer sa mga Gentiles, kag sa mga Israel sa umalabot nga Mesiyas. Amo na mayara sila sa mga ritual dira nga nagato ang tumong sina amo ang umalabot nga Mesiyas nga si Jesus Christ is the Lamb of God. Amo nang ilang mga sacrificial sa ilang mga sala, sin offering, burnt offering, pinaagi sa mga halad, no? Mga offerings nga si Jesus Christ amo ang offering, the Lamb of God, para sa ilang mga sala kag sa aton man nga mga sala. So physical death, Genesis 5:5 kadto ta sa Genesis. Napatay siya sa edad nga 930 ka tuig. Ha? Oh, si Adan. So, napatay si Adan 930 ka tuig. Pero amo na ko nga ayaw na pamangkot kung saan nagsugod ang edad ni Adan. Kay si Adan pagtuga sa iya dako na mo. Bahol ron. May amot may buot na. Ara na siguro kay gin pangalanan gitugutan siya sa Dios nga pangalanan ang mga kasapatan mo, ang mga tinuga sa Dios. So may ara siya sa bokabularyo na. Wala man sa kagi eskwela. Pero ang pagdil sa Dios, ang pagdumalan sa Dios sa kada dispensasyon o kung ginatawag nga Kronos o kung Kairos, kada kapanahonan. Kuana suno sa imong kahibalo. So may ara gid ka sang kumbaga pa bright si Adan sa iyagid nga panahon. Bright siya. Bisan wala pa nakamaan kung anong mga letter A, alphabet dira. Pero may ara gid sila sang kahibalo sa pagtulunan nga sa pagkilala man sa mga butang. Dira ang dealing sa Dios. Wala kita ginahimo sa Dios nga mag-inosente o kung hindi kahibalo. May ara gid siyang kahibalo. Amo na ang Dios nagapakilala na siya. Nasa pag-ibalo man sa iya. Walay sekreto sa Dios. Wala. Suno sa iya nga pamaagi. Amo na nga nagatuon kita sa Trinity nga kilala nato ng Dios kag eternally secure kita kag sa mga kamaturan amo na ang ginagawi naton sa ato nga pagka Kristohanon. So napatay si Adan kag napatay siya. So sa aton pa na nga ini siya nga sistema nahamulag ang iyang kalag sa lawas. Dulaay man pud sila nga nahamulag ang lawas sa kalag. Ang iyang kalag among namulag sa lawas. Pero siyempre kung magtuon na po kita sa ginatawag nga doctrine sa kamatayon, ang iyang kalag wala nagkadto sa langit. Diri sa dalom sa duta sa Seol nagkadto ang iyang kalag. So ang iyang kalag lang no nahamulag kay wala man siya sang kwan sa Holy Spirit. Pero may ara siya sang human spirit. Isa lang nakaabot sing ganon nga ang mga tumulo o may ara sang human spirit. Kaya lang wala sila silyo sang balaan nga espiritu. Kay sa aton nga mga tumulo may ara na kita sang ginatawag nga espiritu mo. Paras ng 1 Thessalonians 5:23. First Thessalonians 5:23. Nga nagasiling diri nga kabay pa nga ang Dios nga naghatag sa aton sang kalinong magtinlo gid sang inyo kabuhi agon nga wala sing may makita nga sala sa inyo. Aguyaw.
Kag kabay pa nga tipigan niya kamo nga wala sing dagta sa inyo bugos nga pagkatawo. Sa inyo espiritu, kalag, kag lawas. Agot sa pag-abot sang aton Ginoong Hesukristo, wala sing kasawayan sa inyo. Amo lang gitawag kita nga holy brethren or saints. Paano karon nga wala sing kasawayan sa inyo? Nga amo ang pag-aplika sa pulong sang Dios. So amo na sa aton, may ara kita sang kalag, lawas kag espiritu. Sa aton nga mga tumuloo. Pero sa mga hindi tumuloo, wala na. Wala sila ginatawag nga human spirit. No? Pero kung magsiling kita nga spirit nga breath of life, may ara. So, depende sa mga paghangop. Pero normally, physical death, ang mga unbelievers, body and soul ang ila. Depende sa pag-intindi. Di sa aton, may harap pa breath of life man aton. Sistema na yatin pa. Ang sistema na sang ang wasing espiritu sa Diyos, pagdula sa manok. Para lang sa sapat. Pero bantay na pod kay amo po ning isa ka sistema. Kung ang kinabuhi kalag, kung ang kalag amo ang kinabuhi, kag ang kinabuhi amo ang kalag. Buting ganon ang sapat, ang manok may kalag na kay may ara sa sang kinabuhi. Depende sa mga paghangop pa. Pwede sa 2:7 sa Genesis. Mo ito sa Diyos ang ilong sa tao. Pag nahimo siyang Buhi nga kalag. Pero ang sapat ginhuyo pa niya wala. Hapot sa kawita, hatag sa tao. Ang tao naga minsan ng halan sa mga sapa. Kagamo tong magtungha na Bro, pagka duta to, pagka halan niya, may mga amo to siya klase. Sapat. Kapre sa atong karon niya sa paghangop naton sang manok. Halimbawa, na manok itya amo nang manok. wala siya sa espiritu. Wala. Amo na nga depende sa mga paghangop kung paano mo siya simula nila nga do logic nga mga filosofiya nga pamagi kung ano nga sistema sa mga paghangop mga pag-intindi nila. Kaya lang sa aton mapaangay naton tungod kay sa piyak nga bahin kag sa piyak nga bahin nga mga paghangop naintindihan naton. Amo na sa aton. So ang kabuganaan sa mga pagtulunan importante gid kay mahangpan mo sila. Pero kung sila nga ikaw manggid magpadayag nga sa hindi pagpahangop, hindi sila kahangop sa imo. Amo na ang tanan ara gid sa paghangop. So mahangpan mo sila. Amo na nga gatan-aw kita sa sistema kung paano sila sa ila nga pamagi nga para may paghangop. Makasiling sila nga hindi nila maintindihan bago lagi na hindi kamatuoran na. Why sinasiling media nga ma-interno sila kung nagpakarbaw. Baka sungay sa tao, patay ang tao, ma-interno, karbaw wala. Okay, wala sila sang kuan anong tawag ni nga pas ng pagtugas ang Dios sa kaedan nga naging kaangay in the image of God. So may ang kalag sang tao pagtuga kay Adan, ang iya nga kalag may ara gid sang panghuna-huna. May ara siya sang emosyon, may bulisyon, pagpili, may pagtamot sa kagalingon, kag may ara sang konsensya. Amo na ang kalag nga sa tawo. Bisan magsiling pa sa kinabuhi. Pero sa sapat, wala na sila huna-huna. Kuha na ila kanang instinct, kinaiyala na nila. Amo na nga limitado na sila. Halimbawa karon gutomon na sila, ngita na tulokon. Kung kapuyon, pahuway, siyempre, lawas nila, palupado mo na perming manok ya, kapuyon na, hindi na kalupad, kay kapoy naman.
So wala na sa ila kanang kinaiya lang, instinct lang na, hindi kinaiya nga tawag nga may huna-huna. Kay kita nga tao yan, may huna-huna ta ga desisyon kita nga samayad kag sa malain. Ito mga anak yan, galing sa Diyos. Kaya ang ila, sa Biblia nga pasyanan, ang tanan nga sapat. Kaya sing puon nga ang Diyos nagatag sa ilawa, sa ilang huyutan sila. Kundi nga, tungod sa gahom sa Diyos, ang tao, si Adan ang mismo nagpudyot, kaya ang mga pudyot niya, dota, may Oh. mga hayop. Oh. Amo na nga, Ayun. amo na nga ang sapat pag mapatay, wala na. Tapos na. Daw pas pala sang gikuon ni Webster Dictionary nga ang kuan, ang kamatayon katapusan sang kinabuhi. Wala na, tunaw, wala na. Katapusan na sang kinabuhi, wala na sila eternidad. Ang sapat. Amo na nga mag-ihaw ka manok, wala na, tapos na. Ba, kuan gali sila, nag-ihaw sila dito. Oh. Tapos na. Okay, ari na isgutan naton. Ang sunod sini among ikaduha nga kamatayon. Si Candit, kung makita lang ni siya sa makita siya sa Revelation 19 kag 20, pero tanaw nato ning Revelation 20:14. Si Candit. Revelation 20:14. Bugna. Bugna pahayag sa Ilonggo. 20:14. Ba, isa lang ka bersikulo, isa lang ka kwan na kondre. Oh, 20:14. Sige. Ang gintambog, kanya gintambog ang kamatayon o ang hadis na sa kanyo nga nakalayo. Piningay na ang nakalayo na ang kaduha ang kamatayon. Ikaduha nga kamatayon. Ba, una-una ko. Ang una nga kamatayon among sa lawas. No? Nahamulag ang iyang kalag sa lawas. Pero ini ikaduhang kamatayon, eternidad ni. Kay nahamulag ang iyang kalag sa Dios. Wala siya relasyon sa Dios. So ikaduha nga kamatayon sa hindi mga tumuloo. Amo nang ikaduha nga kamatayon kaysa mga tumuloo sa mga Kristohanon sa pagkakaron. Walay hindi kita kabayan sa ikaduha nga kamatayon. Ang una lang nga kamatayon sa lawas. Kung di ta maabtan ang rapture, pero kung maabtan ta ang rapture, depende naman na sa sitwasyon. Kay hubloton lang ta sa Dios mo. Pak. Oh. Depende po sa view kung sa diin nga pamagi. Pero samtang wala pang rapture, ang lawas ta amo nang una nga kamatayon lawas nun. Pero ang ikaduha, amo nang delikado. Pero para ni siya sa mga hindi tumuloo ang ikaduha nga kamatayon. Now, ang ikasyam diri amo ang sala sa kamatayon. Sin unto death. Ini siya para lang ni sa mga tumuloo. Sala sa kamatayon. Kay ining mga hindi tumuloo, hindi na sila sa sala nga nakaagom sang ikaduha nga kamatayon. Ang ila sina dira nga ngano nga nahamulag sila sa Dios nga sa ikaduhang kamatayon tungod kay wala sila nagtuo kay Jesus Christ. Kay sa Dios ang kaluwasan, hindi isyo ang sala kung hindi ang pagtuo. Tungod kay wala sila nagtuo kay Jesus Christ, amo na nga namulag sila sa Dios. So, ining sin unto death, makita ni siya sa
1 John chapter 5. Unang 1:5-16. Unang 1:5-16. Kung may nakakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala na dili sa kasalang tayo kaya nga malampo siya sa Dios tagad sa Dios o kinabuhi ang maong magtotoo ni alam lamang yadtong sala na dili ikamatay para dunay sila nga mosangkot kayo sa kamatayon o dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang ini. Di na madala. Kay nga kay ining sala sang tumuluong sa kamatayon, reversionistic na ni, kabalan na. Hindi na badutlan sang pulong sa Dios. Siyempre ang Dios kay balo kung madutlan siya o kung magbalik pa siya, kay ang Dios kay balo sang tanan mo, omniscient siya. Pero hindi na madala. Pero kung madala pa nga karnal pa lang, nasilingad daw na iba nagagamit sa pulong nga backslide, pero karnal nga makapanumbalik pa, nan pwede pa nampuan. Kaya tagad sa Dios o kinabuhi ang maong magtotoo. Oo. Kaya kinanglangit ang alalay nga pagampo. So ini siya para sa mga Kristohanon, kay mga utod ko. Utod kay Kristo mo. So anak sa San Dios. Sa aton pa pag anak ka San Dios, anak gid ka San Dios tubtob sa walay katapusan. Amo na nga may ara disiplina sa mga anak sang Dios. Kay anak ka sang Dios. Pero kung di ka anak sang Dios, ni ka magtotoo ni Jesus Christ, wala disiplina nga may tabo. Wala. Impierno na diretso. Pagpatay, hindi siya tumulong ni Jesus Christ, sa impierno gid siya diretso. So tatlo ka bahin sa tatlo ka pamagi ang tumuloo nga sa aton nga pagkinabuhi. Dying grace ginatawag atong sila ni Pablo ba nga, for me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayon among kadaugan tungod kay ara sa aplikasyon sa iyang Bible doctrine. O kon ang kamaturan sa pulong sa Dios makita pirmi sa iyang kinabuhi, yara siya pirmi sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. So ginatawag to siya nga dying grace. Grasya gyapon ang kamatayon ni Pablo. Sa lawas nun, ang ikaduwa diri amo ang sala sa kamatayon, amo to ang 1 John 5:16. Hindi na madala sa pagampo. Kuana kabala na. Hindi makita sa iya ang pagtulunan si ang Kristiyano nga pagkinabuhi. Ini nga tumuluo. So sin unto death, sala sa kamatayon. Ang ikatatlong bahin amo ang rapture. Sa aton pa, kung maabutan kita sang rapture, magkabalan man o kung hindi, na kuwaon kita sang Dios, submiton, pak, rapture. Kuwaon kalit ba? Pak. Kaya nga itong ginapabot karon rapture mo. So kung di sa rapture, Ha? kung di sa mabdan, na mapatay. Ate, depende kung kabalan, sin unto death. Kung hindi kabalan nga nagapadayon sa pagtuon kag ara na gid sa eksakto nga tion, dying grace. Grasya. Kundi pa magabot ang rapture. Pero kung maabtan sang rapture, bisan pa ara sa ginatawag nga pagkakabalan, ginadisiplina, pero kay rapture naman, ati submit kita na ang tanan. Fail siya. Apil siya kay luwas kina anak kita sa Dios mo. Amo na nga sin unto death. Hindi na madala sa pagampo, pero luwas siya.
Dapas gud sa nasunugan. O kung ginakuon man dyan nga, pasag din na ngayong lawas, siguro karnal pa, nga pasag din na ang iyang lawas gamiton ni Satanas. Pero iyang kalag, luwas. Amo na nga nagatong kita sang eternal security. Kag may ara gid sang kaluwasan sa aton tubtob sa walay katapusan. So amo na karon pagtulunan, amo na karon ang atong pagtulunan bahin sa doktrina sa kamatayon. Kay magapadayon naman kita diri sa sunod. Kagkadamo pa diri. Okay. So sa atong nga pag sira karon, pag close magampo ta. Pasalamat sa Ginoo. Let's pray, magampo ta. Sa imo lang amay, salamat kay sa mga higang ginatag nimo sa amon nga sa pagdayong Ginoo sa pagtuon sa mga pulong nga makatag kabuganaan, kasiguraduhan Ginoo, assurance, confidence Ginoo sa among kinabuhi hangtod sa eternity. Ngunit salamat kit sa teaching ministry kag pamatud sa mga espiritu as our divine teacher kay communicator lang kami dai mouthpiece Ginoo sa pag communicate sa mga pulong kag bisan Ginoo giving us spiritual IQ kag mga espirituano nga mga pagintindi. Ani salamat kit sa imong grasya, salamat sa presensya sa matag isa, salamat Ginoo sa kabuganaan Ginoo sa espirituano nga bahin sa ding Ginoo naghatag sa amon sing kalipay sa mga pagtulunan kag sa pagtuon pagikag sa pagtuon pagid. Ngani sa imong ginanuktan nagpasalamatan sa imong grasya sa imong pamagi pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen.